Dixie anak, ito, nakita ko kanina sa mall. Naisip kong bilhin dahil paborito mong mga karakter na yan. Pwede ba? Malaki na ako noon, di na ako nagsusot ng mga ganyan. Anak, di ba ganito naman yung mga damit mo? Ba't ba ang kulit mo? Sinabi na nga ang ayoko. Dixie, ayusin mo nga ang pagsagot mo sa tito mo. Binilhan ka na nga ng damit, tapos ganyan ka pa? At bakit? Sino ba nagsabi sa kanya na gusto ko ng damit? Ayusin mo nga yung pagsasalita mo. Sa susunod kasi, tatanungin niyo muna ako kung gusto ko ba o hindi. Akin na nga. Baka sabihin mo pa, nag-inarte ako. Dixie! Kaya lang, Rabi, tara muna dito sa labas. Hindi! Sumusobra na tong batang to! Bakit lagi ganyan ang pagkikitungo mo? Bakit? Hindi ba halata? Na gusto ko lang malaman niya na ayaw ko sa kanya. Wala naman ginagawang masama sa'yo ang tito masong mo. Akala mo lang wala. Pero diba, kaya kayo naghiwalay ni Papa dahil dyan sa lalaking yan. Hindi mo lang alam, anak, yung totoong nangyari. Kaya dapat, hindi ka nagsasalita ng ganyan. Bakit? Ano bang hindi ko alam? Malinaw naman, di ba? Nawala na si Papa dahil dyan sa lalaki mo. Tama na, Rabi. At sasaktan mo talaga ako dahil sa kanya? Eh, wala nga silbi yan dito eh. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng tito masong mo. Bakit ba? Dagdag pala mo ng pangalan dito eh. Anak, nagkakamali ka. Hindi mo ba alam ang tito masong mo ang gumagastos dito sa bahay? Paano nangyari yun? Eh, nagpapadala pa rin naman ng pera sa'yo si Papa, di ba? Hindi mo ba alam? Matagal na hindi nagpapadala sa atin ang Papa mo. Kaya hindi na niya kaya magbigay ng pera. Dahil may iba na siyang pamilya. Tama na. Hindi! Dapat malaman lahat ito ni Dixie. Pero ayaw lang ipaalam ito ni Tito Masong mo. Dahil ayaw niyang sumama ang loob mo sa Papa mo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Ma. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo magalit ako sa lalaki. Bahala ka kung anong gusto mo isipin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Dixie! Pabayaan mo na siya. Kaya hindi sumasagot si Papa. Batang to talaga. Uy! Anong ginagawa mo dyan? Eh, sinusubukan ko ang tawagan si Papa kaso hindi siya sumasagot. Nako, ganyan din niya kay Ate Ruby. Ilang beses niyang tinatawagan pero hindi sumasagot. Ba't naman kaya gagawin ni Tatay yun? Nangako siya sa akin na kahit hiwalay na sila ni Nanay, hindi niya pa rin ako pababayaan. Nako, alam mo ba Dixie, marami kang hindi alam sa papa mo. Mabuti na nga lang nandiyan si Kuya Masong eh. Ay, kaya nga nasira yung pamilya namin kasi mas pinili ni Mama yan kaysa kay Papa. Yan kasi yung alam mo. Kasi yun yung totoo, Kuya. Kaya hindi ako naniniwala na si Papang may kasalanan. Alam mo, subukan mo kasing kausapin yung mama mo para malaman mo yung lahat. Malaman ang lahat? Gagawin niya lang masama si Papa sa paningin ko. Oh, hindi mo ba alam kung anong ginawa ng papa mo sa mama mo? Bakit? Ano bang ginawa ni Papa? Alam mo, mas mabuti pa kasi Ate Ruby na lang yung tanungin mo tungkol dyan. Wala kasi ako sa lugar para magsabi ng ganyan sa'yo, Dixie. Kaya si Ate Ruby na lang yung tanungin mo. Sige, Kuya. Tara na nga. Tama mo, sama mo na lang ako. Ang batang to. Totoo kayo yung sinasabi ni Kuya Jay? Paano kaya mapapalapit yung loob sa akin ni Dixie? Kailangan kong makausap si Mama. Ma, o bakit? Pwede po ba tayong mag-usap? O bakit? Ano yun? May gusto lang po sana akong malaman. Malaman na ano? Tungkol po sana kay Papa. Talaga bang may iba na siyang pamilya? Oo anak, hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi alam ko masasaktan ka. Mas gusto niya makasama yung babae niya kaysa kasama tayo. Dapat sinabi niyo sa akin kaagad, Ma.
Pasensya ka na, Ma. Hindi ako kaagad naniwala sa'yo. Nadala lang naman po kasi talaga ako ng emosyon ko. Kaya ko naman tanggapin kahit masakit. Kasi buong buhay ko, nagalit ako sa'yo. Dahil ang akala ko, pinagpalit mo si Papa kay Tito Masong. Grabe yung pagtitiis ko kay papa mo, anak. Siguro hindi mo natanda kasi maliit ka pa noon. Lahat ng pananakit niya sa akin, tiniis ko. At ilang beses na rin niya akong niloko. Pero lagi ko siyang pinapatawad. Kaya nung huli, hindi ko na kinaya. Kaya nung sumama siya sa babae niya, hindi ko na hinabol. Siguro napagod na rin ako, anak. Tama pala lahat ng sinabi sa akin ni Kuya Jay. Mali pala lahat ng akala ko kay Papa. Alam mo, anak, nang dumating ang Tito Masong mo sa buhay ko, natakot ako na baka kagaya rin siya ng papa mo. Pero hindi, ibang-iba siya, anak. Nahihiya nga ako sa'yo, Ma. Kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa ang unang humusga sa'yo. Ayos lang yun, anak. Naiintindihan kita. Kasi kasalanan ko rin. Dahil hindi ko agad sinabi sa'yo. Alam mo ba, nung nakilala ko ang Tito Masong mo, siya na lahat ang nagpuno ng pagkukulang ng papa mo. Lahat ng regalong natatanggap mo tuwing birthday mo, sinasabi ko na galing sa papa mo. Pero lahat ng yon galing sa Tito Masong mo. Bakit hindi niyo na lang agad sinabi sa akin? Para sana mas napalapit pa ako sa kanya. Paano? Laging bukang bibig mo yung papa mo noon. Ayaw niya masira yung magandang alaala niya sa'yo. Kahit lumabas na siyang masama, huwag lang magmukhang masama ang totoo kong Papa. Oo, anak. Kasi sinabi niya sa akin na darating din ang tamang panahon na maintindihan mo din ang lahat. Tito Masong! May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin lahat ni Mama. Kaya gusto ko po sanang humingi ng tawad. Simula pa lang nung una, napakabuti niyo na po pala sa akin. Alam mo, Dixie, anak, itinuring kitang tunay na anak. Lahat ng makakabuti para sa'yo, binibigay ko. Ayos lang sa akin. Kahit nang akala mo, si Papa mo, ang nagbibigay sa'yo ng mga bagay na yon. At ang importante, makita kang masaya ka at ang nanay mo. Alam mo, anak, ang Tito Masong mo ang gumagastos sa pag-aaral mo. Kaya ka nakakapag-aral sa magandang eskwelahan. Maraming salamat po, Tito Masong. Sobrang nahihiya po ako sa inyo. Dahil puro kabutihan po ang pinakita niyo sa akin. Tapos, hindi po ako naging mabuti sa inyo. Ano ka ba, anak? Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman ako nagtatanim ng galit sa'yo. Kasi naiintindihan kita. Oo nga, anak. Alam kasi ng Tito Masong mo na mahalaga sa'yo ang papa mo. Hayaan niyo po, Ma. Babawi po ako sa inyo ni Tito Masong. Kaya naman, tara magmerienda muna tayo. Ikaw talagang bata.